First question, walang kinalaman sa movie. Oo nga. Ano? Happy engagement. Oh, thank you. Yun. Yabang ano. Thank you. Kaya may date na ba? Or... Wala pa. Actually, well, kasi yung nangyayari sa... Inuuna kasi namin magkabilang. So, right now, I'm in the process of IVF. So, we started last year. Siyempre, with my age, I'm already 42. So, we prioritize na mag-baby muna more than the wedding. So, honestly, wala talaga, hindi pa talaga namin naiisip yung kasal. Kasi nga, parang hindi lang namin napag-uusapan. So, itong ring na to, the engagement happened lang because my partner lang wanted to really assure me dahil nga mahirap yung pinagdadaanan namin sa IVF na nandito siya at whatever happens, magpapakasal kami and we'll build a new family. No? So, yun lang naman yung reason talaga. And of course, syempre para makasal din talaga. But mostly because of IVF kasi grabe talaga yung pinagdadaanan namin sa kanya. Sobrang hirap din kasi. So, matagal nyo lang napag-usapan yung IVF na yan? Yes, matagal na kami nagtatry mag-baby. Kaya lang, hindi lang talaga religiously trying, hindi kami nagpapacheck. Parang inisip ko lang kasi nung mga before 40, parang wala naman akong problem. Kasi may baby naman na ako, ganyan. But then again, nagpacheck ako, parang okay, dun lumabas lahat. So, na-realize ko na parang hindi pala porket wala kang nararamdaman, wala kang problema. Kasi I know I'm perfectly healthy. Wala naman akong ginagawa. Nag-exercise ako, healthy living. But then, pag sa babae pala, dapat pala regularly nagpapacheck na. So, we found out na I have myoma, I have endometriosis. Sabi, ang daming underlying issues. And then, medyo mababa na yung ovarian reserve ng eggs. That's why we opted for an emergency IVF. So, simula nung na-check yun, hanggang ngayon, nag-IVF kami. So, we had already 5 harvests. So, meron na kaming 2 embryo. And hopefully, this July, implant na siya. Oo. But, kasi kailangan muna nga ako ulit operahan for the myoma and the endometriosis. Kasi, ang dami eh. Kasi, syempre, alam mo yun, pag nag-turn na ng 40s ang babae, di ba, lumalabas na yung mga sakit. Hindi ko alam. Kaya, sabi ko, wala naman ako naramdaman. Pero yun na nga, yun yung sad, But, naayos naman. So, hopefully by July, tatapusin ko lang yung isang show ko na gagawin and then implant na namin. Pero Katya, ibig sabihin, you undergoing that, talagang gusto mo siyang bigyan ng anak? Yes, gusto ko pa talaga magkaroon ng isa pang baby. Kasi yung daughter ko ngayon is already 10 years old. And, syempre naghahanap na rin ng kapatid. At saka, at least 2 lang. Isa na lang. And syempre para meron din kaming baby together, di ba? At least lalaki man lang or babae, kahit basta 2 lang. At least 2 sila. Magkaroon kami ng anak. Kasi, na rin ang hirap na rin ipilit kasi nga 42 na ako, 'di ba? So baka hindi ko na rin kayanin magkaroon pa ng ilan pa, 'di ba? Kung mabuo yung 2, then kambal siya. So yun na lang yung pinagpe-pray namin. Kasi 'di ba, Ay, triplets. Ay, ako, hindi ko kaya. Hindi, actually, sa 5 harvest, 2 lang yung kasi nga every harvest, 3 eggs lang namuha. Tapos hindi successful yung iba, minsan walang nagiging success. So, sa 5 times na nag-harvest ako, 2 lang yung magandang embryo namin na pwedeng ilagay sa akin. So, of course, pag in-implant sa'yo, hindi siya 100% guaranteed na Yung 2 na mabubuo. Laging, usually, at first, may iba hindi nabubuo talaga, 'di ba? Failed. So, hopefully, we're praying na yung 2 ilalagay, mabuhay siya, yung 2 or kahit isa sa kanila mabuhay para sure na mayroong isa. So yun. Sobrang parang sinasabi grabe yung impact sa body ng babae. Grabe talaga. Pwede mo share yun. Lalo na first people na thinking. Yeah, oo, no. Ako, siguro, kailangan matibay ka. Kasi since na nag-start kami, kasi siya, emotionally, mentally draining. Kasi, sipin mo, mag-inject ka ng gamot para gumanda yung quality ng eggs mo. Tapos, mag-harvest ka. So, anesthesia, harvest, may pinapasok sa'yo, di ba? May tinatanggal. Tapos, parang kung iisipin mo yung katawan mo na force sa bagay na hindi siya natural di ba? Kasi pinipilit mong mag-produce ng eggs Tapos pipilitin mong kunin, di ba? So, ganun siya. So, ang effect niya sa katawan mo, tataba,
papayat. Tataba, papayat. Tapos, emotionally, iiyak. At tapos, yung iba, yung sa mga ibang friends ko, ano sila, monster, yung nagagal. Buti nga ako, na-handle ko siya ng maayos na wala pa naman ako yung talagang galit, yung ganyan. Iyakin lang ako ngayon. Yung, kanina nanonood lang ang trailer, pinipigilan ko, naiiyak ako. Sabi ko, anong ba? Huwag ka umiyak. Very, very sensitive ko ngayon. Konting bagay, umiyak ako palagi. Napakababaw na bagay. Iyakin ako. Kasi nga, hormones yung ini-inject mo, diba? Tapos, emotionally, yung feeling na magiging successful na, diba? Alam naman natin na itong mga bagay na to, hindi siya 100% guaranteed So, hindi natin kontrolado. Hindi natin kontrolado ng doctors Of course, they're doing their best, but at the end of the day, si God na lang talaga makakapagsabi kung talagang bibigyan kanya. So, yung stress na pressure ako nape-pressure ako na parang, shucks, sana successful, sana maging okay. So, nilalabanan ko siya in a way na nagpapaka-healthy ako. So, simula na nag-start ako, I stopped drinking. I stopped going out. Tutulog ako ng maaga, gumigising ako ng maaga, nag-exercise ako everyday. Yoga, kasi low-impact exercises lang yung pwede mong gawin. Siyempre, lahat ng mga healthy na pagkain, yung makakatulong sa fertility, yung mga ganun. Tapos ang dami mong iniinom na gamot. Hindi naman talaga sobrang strict, no? Pero ako, pinili ko na lang na maging mas maraming gulay, like smoothies sa gabi, salad, bawas sa kanin, bawas sa meat, bawas dun sa mga processed food kasi nakaka-toxic sila sa eggs Tapos coffee, masama din siya. So, in-stop ko rin yung coffee. Anything caffeinated. Ayan. Soft drinks. Sugar. Number 1 ng sugar sa nakakasira. So, hindi natin alam, nakaka-harm pala ng mga eggs So, ang dami mong kailangan i-sacrifice. Kung gusto mo talagang magka-baby, titigil mo na. Cost naman yung cost. Yun pa, isa, financially, super duper draining. Kasi costly siya Per harvest ba talagang maglalabas? Oo. Hindi, depends to sa bawat babae. Kasi like ako, since iba na nga yung case ko, since low ovarian reserve na ako, I needed to inject higher dosage of medicines. So, yung isang gamot lang will cost you about, ang isang box, which yung isa lang na injection, 17,000, at isang injection lang siya sa akin. At gagawin mo siya ng 12 days. Sa 12 days, hindi lang naman isang gamot ini-inject mo, 4 na gamot yan. So, ang prices ng mga gamot, may 17,000, may 14,000, may 8,000, may ganyan. So, minsan, yung isang gamot na yun, nagkukulang sa akin. So, kailangan ko ng dumodoble. So, nagmamahal ako sa gamot ko. So, let's say, sa 12 days na gamot ko pa lang, umaabot na ako ng halos 300 plus. Oh my God. Tapos, harvest mo, 200. Kasi, sama mo na yung doctor's fee, tapos yung ng hospital. So, every harvest namin, gumagastos kami ng halos mga 500. Puwera pa yung check-up mo every other day kasi mo monitor ka nila. Yung gamot mo, yung tests mo. May mga ibang clinics naman na mas mura. Kaya lang, napunta ako, ito kasing naibigay sa aking doctor. And, Yung may success na. yeah, oo na. Magaling naman talaga. So, nakakapanlambot yung gastos more than anything else. So, million? Parang Million. Na kami. Siguro, kasi dahil nakalimang harvest na kami, no? So, parang umabot na kami halos ng mga 4M. Kaya lang, ngayon, nagpa-break muna ako. Kasi parang nag-last harvest ako nung January, pero unsuccessful So, walang nabuo. So, sabi ko, break muna. Pagod na yung katawan ko pressure mo sa Oo sabi ko, baka pwede nating itry pwede naman ako mabuntis naturally. Kaya lang, nung una kasi, kaya hindi ako nabubuntis was because merong myoma na nakaharang sa uterus. So, natanggal na yun last year na operahan ako. So, now, pwede ako mabuntis naturally. Try kami ng natural. Alam mo yun, with prayers and with all the healthy living, I hope na kung mabuntis ako naturally, why not? E di, may isa pa akong reserve. Meron pa ako isang pagkakataon mabuntis, diba? At least makadalawa. So, tinatry naman namin yon. Pero more than sa lahat, yung stress dapat mawala. Kaya lang, paano ka hindi masistress? Habang ginagawa mo yung IVF, nasistress ka na, nape-pressure ka na, nasistress ka pa sa pera. Siyempre,
isipin mo, bawat trabaho mo, ubos. Ubos lang lahat dun eh, di ba? So, syempre meron ka din pang ibang mga kailangang bayaran sa buhay. So, sabi ko, Pero tulong naman kayo. tulong naman kami, syempre. Actually, gusto ko, yung partner ko halos lahat talaga ang, syempre, siya yung sumasagot ng lahat ng to, diba? Pero sabi ko nga sa kanya, break muna tayo ngayon dahil, kaya lang, kasi hindi ako makatanggap ng trabaho dahil mahirap siya isabay eh. Hindi mo siya mapagsasabay kasi bawal ka mapuyat, bawal kang na-stress. Syempre, alam naman natin, work, puyatan, medyo stressful. So, ayoko rin mag-isip ng anything. Gusto ko lang nakafocus sa kanya. So, ngayon sabi ko, break, work muna ako. Kaya yung mga ganito, natatanggap ko kasi mga 2 days lang naman yung shooting, tapos masaya. So, pinipili ko muna. Pero kapag ano yan, teleserye mabigat, kaya nagpatanggal ako sa Can't Buy Me Love. Because, syempre, series, dire-diretso, taping ka sa Binondo, tapos, ano siya, of course, hindi naman po yata, pero, tapos during those time, nag-inject ako. Kaya, tapos, after the harvest, during those taping, failed yung lahat. So, sabi ko, I have to, beg off dahil may factor siya eh, kahit na anong gawin mo eh. So, Question. Gano'n na kayo katagal ni PNC? ano kami, halos 7 years na ulit. May alam akong konti. Oo, Bakit go. late kayo nyo dinecide na? Well, kasi nga, nakipaghiwalay ako sa ex-husband ko 2016. So, may annulment pa. So, we have to finish the annulment bago kami nag-decide. Siyempre, para walang problema. Nakuha ko lang yung annulment ko 2 years ago. So, dun lang kami nakapag-start. Nintay namin kasi para wala tayong maging problema, diba? So, wala sabi ko nga, lagi na lang namin iniisip na parang yan yung nabigay sa aming baraha. So, wala, ganun talaga. Kasi kung gusto naman ni Lord ibigay yung prior, dapat yung mga times na kahit hindi pa ako annulled, nabuntis na ako. Pero hindi naman nangyari. So, ngayon, talagang pinagtutuunan namin siya ng pansin na talagang religiously tinatry talaga namin yung best namin. Ovulation, yung mga ganun talaga tinatrack namin. Natural and scientifically baka kung saan man ang mabuntis, di ba? Kasi hirap, syempre, hindi ko nga ina-expect na pagdadaanan ko to kasi sa family namin wala namang nahihirap. And nung bata din ako, nung 31, buntis din naman ako agad. Pero iba pala pagka from 30 pataas, habang tumatanda ka, namamatayan pala tayo ng eggs. So, nauubos siya at pumapangit yung quality. So, especially when you turn 40. 40 ako pumunta dun sa doctor na sabi niya, ba hindi ka pumunta ng mas maaga? Yun nga, doc kasi nga, again, hindi pa ako Pero Katya, sorry, yung bang surrogacy, parang option ba? Well, surrogacy kasi is, that's your egg, iba ang magbubuntis. Ang case ko kasi, kaya ko magbuntis but yung eggs ko yung problem. So, ang inaano nila, egg donation. Ibang egg ilalagay sa akin. So, parang surrogacy pa rin. Parang nag-surrogate ako. Pero, again, binawal na rin naman siya ni Pope sa mga Catholic countries. So, hindi mo na siya pwedeng gawin. At so, syempre, iba pa rin yung sa'yo, diba? Sarili mo. Sabi ko nga, ang dami namang pang ways Ngayon, nagtatry ako sa Philippines, may Taiwan, may Thailand. So, hanggat hindi ako lumalagpas hanggat hindi natatapos yung period, pwede ka pa, hanggang hindi ka pa menopause, pwede pa yan, diba? I-try. So, yun yung mahirap na pinagdadaanan ko ngayon. Kaya ina-advisean ko yung mga bata na kung wala ka pang planong mag-asawa, magbuntis, and you're 30, magpa-freeze ka na ng eggs. Pero mahal yun, di ba? Yung freezing, mura lang. Parang nasa 160 lang siya Ganun lang siya All in all na yon. Depende pa kung saan ka pupunta. That's in St. Luke's So, if i-freeze nila yon, iba pa yung kasi ganito yun pag na-harvestan ka ng egg, let's say, naka-harvest say ng 10 eggs, tapos i-inject nila ngayon yung ng lalaki. Sa 10 yun, hindi yun lahat magpa-fertilize. Meron lang ilan doon ang magpa-fertilize
dahil yun lang yung good eggs. So let's say, 5 nag-fertilize. Sa 5 yun, pipiliin pa nila anong grade yan. So, grade A, meaning pinakamaganda. Grade B, meaning latak, discarded yon. Grade C, poor na yon. So, sa 5 kunyaring na-fertilize sa'yo, check nila anong grade yan. So, pipiliin mo nga yung pinakamaganda. Sa case ko, ang na-harvest sa akin minsan, 3. Sa 3, syempre, kung may mag-fertilize man siya, minsan isa lang. Tapos yung grading niya pa hindi sobrang. So, ganun siya ka-stressful. Parang, napapagod ako kasi umiiyak ako minsan kasi parang ang hirap pala, ang bigat pala ng pakiramdam na nahihirapan kang mabuntis ngayon at our age, na sa age ko na 14. So, yun, advice ko sa mga young women na pa-free sila hanggat maaga pa. May ba mga parang regrets kung bakit nangyari? Oo. Actually, ang regrets ko, sana lang na educate ako ng mas maaga. Nag-research ako about it. Hindi ako masyadong naging confident na hindi mabubuntis ako, wala akong problema. Sana hindi ako naging ganon. Sana nakinig ako sa sinasabi nila na, huy, magpa-check ka na. Baka mamaya, hindi ka na. Di ba may mga ganon eh. Hindi kasi ako nakinig. Sabi ko, bakit mabubuntis naman ako eh? Until finally na nagpa-check ako, eto pala yung problema ko. So sana ginawa ko siya when I was in 30s na 35. I'm sure marami pa akong eggs niyan or less than 30. Eh yun na nga, kaya lang hindi na nangyari. Tapos wala naman na nagpilit na, uy, magpa-freeze ka na eggs. Wala naman kasi hindi pa siya masyadong ang dati, di ba? Parang ngayon lang siya talaga naging sobrang... Ngayon lang din tayo na-educate. Oo, ngayon lang tayo nagiging educate. And surprisingly, halos lahat din ng mga kasabay ko na nag-IVF, ang babata. So, ang daming may problema na pala mga bata, mga PCOS, ganyan. So, ako, start young, alam mo yun. Kasi ang iisip ko kasi dati yung mabuntis ng maaga, kaya 31 na ako nag-baby eh. Tapos syempre hindi nga nasundan dahil naghiwalay naman kami ng ex-husband ko. Tapos syempre pahinga, single ka, and then finally nagkabalikan kami. Although hindi pa tapos yung annulment, no? So hindi namin inisip namin, priority namin yung annulment na maayos bago kami mag-baby. Which is, I hope it's not very too late. Kailan naman pumasok sa buhay mo si fiancé? Siya kasi, ex-boyfriend ko na siya when I was 21 years old. So, 5 years kami. Kaya again. Oo. Kaya pala nagkabalik napaisip ako. Oo. So, 5 years kami before. Tapos, nagkahiwalay kami for 7 years. Nagkaanak ako, nag-asawa ko. Siya, wala, single pa rin siya. So, yun, nakita kami Grabe, ulit. Oo, nakita kami ulit, nagkabalikan kami. Kasi love na love siya ng mga friends ko talaga. Kasi naging close Pati siya. Mabiba. Oo, siya, naging close siya doon. Tapos, kaya nung nagkabalikan kami, sobrang happy ng lahat na siya talaga yung Ikaw ang ano. top gun niya. Oo. So, ayun. And siya na rin, Bakit naghiwalay kayo before? kasi mga bata pa kami, tapos parang gusto ko na mag-asawa, ayaw niya pa, yung mga ganon, hindi pa siya ready. So, naghiwalay, yung mga simple issues. And then, ngayon na nagkabalikan kami, siya na rin talaga yung parang nakilalang daddy ng daughter. Dahil, magti 3 years old pa lang yung anak ko noon eh. Wala pang ano. So, siya na. So, ngayon, na 10 na yung anak ko, siya na talaga. No, she's my daddy. Although, my kid naman, sees her father once in a while. Hindi ko naman kaaway yung daddy. Parang, ayoko na ng stress, parang, diba, parang bahala ka na, basta, hiwalay na naman tayo, you have your own life, I have my own life. Kung gusto mo makita si Tala, ayoko ipagkait sa kanya yung pagiging tatay niya. Pero hanggang dito lang siya, kasi nga, hanggang dito lang naman siya eh. Parang wala na siyang bibigay, no? So, bakit? Ano yun? Hindi ka naman susustento, so Pwede bakit? mo pangalanan si fiancé? Oh yes, of course. His name is Paolo Pilar. Oo. Nag-guest din kami ni Tita Aster, kinuwento ko yung story namin na ganun nga yung nangyari. Hindi mo siya classmate or... Hindi, apparently, magkaklase sila ng ex-husband ko. Oo. Kaya magkakilala sila. Pero hindi ko naman yung sinasadya, nagkataon lang. So, magkaklase sila. Wala, na-meet ko siya sa Boracay. Nagkita kami, tapos yun, doon nag-start yung tapos yun na, nagdire-diretso. And then now, na nagkabalikan kami,
2017. Tapos yun, hanggang ngayon. So bagay pala sa'yo yung love is sweeter. The second time around. Sweeter and ano ba? More expensive. More expensive. Parang kawawa naman na siya yung humarap sa ganitong situation. Pero siguro siya din yung binigay ni Lord na makasama ko dahil alam ko na whatever happens, nandyan siya, matatag siya, sinasamahan niya ako. Never siyang naging absent sa kahit isang check-up ko. True love ka niya. Talagang sinamahan niya ako. Ito curious na ako kasi maraming women kasi pag gumaan sa annulment, natatakot to enter into marriage. Ikaw, may fear ka na. Wala akong fear sa kanya. Kasi nga, since magkakilala na kami, tapos ngayon pa na mas sobrang pang na-prove niya yung kung paano siya, yung faithfulness niya sa akin with our journey in IVF, mas lalo kong nakita na he deserves to be a father and he deserves to be a husband. Kasi wala akong masabi sa, sobrang blessed ko na siya yung binigay sa akin ulit, na nagkabalikan kami. Kasi wala akong itong pinagdadaanan ko ngayon, nagpapasalamat kami sa isa't isa na kami yung magkasama. Kasi kung hindi, baka iniwanan na rin, kumbaga, hindi ka na pala, iwanan, di ba? Yeah. Hindi ganon, di ba? Saka single siya, wala siyang... Oo. Plus, yung family din niya, full support sa amin. So, wala akong and then, with Tala sa anak ko, grabe. Anak talaga. Talagang, hindi mo makikita na stepfather. Walang ganun. Talagang anak. Daddy tawag. Daddy. Actually, ang tawag ng anak ko sa kanya, Daddy Tito. Hindi na nabago ng anak ko kasi parang tinatawag niya Tito before na nakilala. Tapos bigla na lang, Daddy Tito, biglang gano'n lang niya. Tapos yun na, hindi na niya pinilitan. Tapos ngayon nagtatanong siya, Mami, ba't ko siya tinatawag Daddy Tito? Ewan ko, pero you can call him naman Daddy na lang eh. Pero parang iba yung sweetness ng Daddy Tito. So yun. Cute naman. Kaya cute. Story Oo, kaya nakakatuwa din. Kaya na lang, yung baby na lang ang kulang namin. Sana. And We'll pray I'm na ibigay. claiming Yes. and manifesting na buntis na ako ng July. Yes. At ibabalita ko sa inyo. I-announce ko Dapat kayo yun. mag-breaking. Oh yes, i-announce ko talaga yun. May na-manifest ko na siya na, hindi, buntis na ako ng araw na yan. Hindi ako makapag-work, di ba? Para di ba? Claim mo na eh. I want to make sure na buntis ako. Saka, alam kong ibibigay ni Lord dahil hiningi ko sa Kanya, hinihingi namin sa Kanya na, Lord, bibigay mo to whatever happens, ibibigay mo to sa amin because sobrang maayos naman kaming magulang. Sorry, Thank you so may plans ka bang sa huli?